Meron na naman kami nakitang bagong hunos dito. Ayan, kinalkal na namin yung punso. Wala. Ayan o, dyan siya naka ano. Bago lang. Yung umaga lang, madaling araw. Pangalawa na to. Malamang mag-asawa yan kasi yung nakaraan halos 1 linggo lang mahigit ang nakaraan. Meron na naman. Wala, kinalkal na namin yung lahat ng butas. Ala, yun pa pala, may butas eh. Trek, ay may butas oh. Asan niya? Hindi pala nakalkal yun. May pandilis ka pare. Saan meron, Trek? Dito yun. May bagong ano, may baka. Uy, huwag ko masyadong malapit. Shoutout sa mga cobra hunters dyan. Baka naman pwede nyo po kaming pasyalan dito. Dito lang kami sa Cabio Nueva Ecija. Bungad lang kami ng Pampanga. Kasi marami na akong kinontak na cobra hunters. Kaya lang siguro maraming kumukontak sa kanila, hindi tayo makasingit. Yan, baka naman makatulong kayo. Comment nyo sa mga cobra hunters na dito sa amin. Marami kami nakikita. Hindi naman tayo sanay sa ganyan. Baka naman. Ang alam ko kasi may ano yan, meron silang talent fee. Magkakadikit to, itlog. Ay, dyan lang yun. Ayun to, yung punak ko. Dyan yung bahay niya, sigurado sa mga nakita natin butas niya. Oo, tatlo. Itlog yan to. Andyan yun, pamilya yun. Oo. Hindi lang isa yun yan. Kailangan lang natin linisin yung gilid na yan para ano, safe. Meron kaming nakikita mga butas nasa ilalim ng ugat ng mahogany. Hindi na namin kayang hukayin yun. Wala eh. Dali yan, taba. So, magpapatubig tayo ngayon para matunaw yung binubod namin pataba. Tapos grass cutter para hindi na makaporma yung damo. Ang cute na mga bunga yun. So siguro pag medyo malalaki na sila, babawas tayo ng sanga dyan. Yan, aalisin natin yan, mga maliliit na yan. Diyan nagsisimula yung mga bungang puno eh. Kaya lang muna natin sigurong hanggang doon sa taas bago natin bawasan dito. Siguro mga 5 sanga o 4 mula dito sa taas pababang ganon. Yan, kailangan lang nating tubigan yan para matunaw yung pataba. Okay naman sila. Ayun eh, laso yan.
sa loob ng halos 3 buwan. Ngayon pa lang tayo magpapatubig dahil sa tagulan. So ibig sabihin patag-araw na tayo. Binubungkal ni Dake, dalawa na lang. So mamayang hapon pwede na nating itanim yung, bali 16 na tray pala yung natira. So 15 yung papasok dito, panghulit natin yung isang tray. Tama-tama, habang basa pa yung lupa, maitatanim natin mamayang hapon. Saka maganda yung panahon, hindi ganun kainit at hindi umuulan. Meron silang hindi natabunan, no? Oh, kalimutan nila. Ito isa ko, nalanta na tuloy. Ito po yung isang disadvantage ng walang plastic mulch. Ito binungkal namin to, binungkal ni Daki to. Kumbaga buhaghag yan. Naulanan lang ng ilang beses, 2 beses, 3 beses. Kung mapapansin nyo, nagko-compress siya. Sumisiksik yung lupa. Hindi kagaya nung may plastic mulch. Kahit 1 taon niya nandyan, maulanan, hindi siya sumisiksik. Kasi nga hindi siya napapatakan ng ulan. Ito naman, walang problema. Kasi gagambulin ni, ni Daki. Habang lumalaki sila, unti-unti tumataas yung tudling. Ayan, 16 tray pa to. Sacrifice na natin yung isang tray kasi merong mga namamatay. So 25 tray total po yan, yung isang balag na to. Nasa ano po yan, 3,200 na puno. Yung 25 tray kasi 128 po ang isang tray. Patola to. Hindi ko alam kung paano napunta tong bote na to dito. Basag pa. Ito yung napakadelikado sa amin. Kasi pagka ganyan, lalo na itong papatubig, nakapaalang kami. Kaya ayan, sinimot ko yan hanggang sa kaliit-liit ang parte ng bubog. Okay, mamaya na itong makapananghali. Sa side na to, tapos na tayo. Ayan, ay sa pag-asa, ganyan lang yan maghapon, paambon-ambon, pero hindi naman ganong malakas, hindi nagtatagal. Ay. Ano sana yung ulam namin ngayon, pakbit, walang nakuha si Kiwan. Munggo balatin, saka Gigi.
Oh. Balatong. Araw ng Miyerkules, balato. Walang gulay. Oh, meron na namang nagtatanong, bakit daw hindi tayo nagluluto ng tanim natin? Ayan, kasi pag araw ng pitas, yung mga pinagpilian namin, inuuwi namin sa bahay. Kaya sawa na kami pagdating sa bukid. Ibang ulam naman. Kasi nag-uwi po kami ng mga gulay, lalo na pagka unang pitas nung tanim namin, kami yung unang kumakain. Gaya ng sitaw. Hindi pa tayo nag-adobo ng sitaw, di ba? Adobo na tayo. Madalang yan. Madalang. Bukas nga mag-adobo kang almusal. Sige. Para naman makita ng mga nagre-request sa atin eh. Kanin po. Oh. Kain po. Pareho. Kami sa balatong kare. Di pa mo ako balat. Ating may tawang gatas na yan. Pwesto, malamang nitong gising nga, masarap matulog eh. Nanyo? Yeah, malamig. Malamang nito alas 4 gising. Ganda naman ni mama yan. Maghapong malulang. Oo. Ano lang yun, 4,000 bubutasan yan. Nagputas ka na? Oo. Ano kapag Baso ka na? bubu tatanim na lang mamaya. Kanya-kanya na tayo ito. Duktong. Isang tiga bubu. Katulad ng ginawa natin. Oh, mag-alas 4. Sarap ng tulog. So si Dake, si Patrick tsaka si Kian magtatanim na ng talong. Papatubig kami ni Henyo. Hindi matatapos ngayon yun. Baka hanggang bukas pa. Kailangan lang natin unahin yung ampalaya. Baka matuyuan eh. Ihuli nyo itong maliliit na to kay ano. Saan ba yung maliliit? Kinuha mo yata. Ito, itong maliliit na to. Yan, pwede na yan. Ito iwan mo, pang hulip natin. Kasi malalaki na yan. Yan, pwede na yan. Ito lang itong ano na to. Ayun yata, mas maliit eh. Makikita mo naman yan. Pang hulip. So totoo lang guys, sa laki ng tinatam na namin na to, sabihin na nating 3 hektarya natatam na namin dito. Tapos dun sa kabila 5 hektarya. O sabihin na nating 4 na hektarya na lang yung natatamnan. Mangangailangan pa rin talaga ako ng tao, ng makakasama natin. Kaya lang mahirap kumuha ng tao na mapapagkakatiwalaan mo, yung makakasundo ng lahat. Yung dalawang importante na yun. Yun lang ang hinahanap ko sa mga kasama natin. Pero sa una okay, pero pag tagal wala na, parang nawawala ng interes o yung hindi namin nakakasundo. Yun ang mahirap. Kaya ito, yung mga kasama natin subok na eh, magkakasundo lahat, walang problema. Kaya pag meron kang nakasamang
maayos, makakasundo, masipag, huwag mo nang pakawalan dahil mahirap humanap ng ganong makakasama. Panda naman eh. Okay. Mayroong matirang 5 tudling, bukas na lang. Napagan tayo ng dilim. Sa dalawa at bah, mayari-yari pala nila eh. So ito po yung ginagamit namin bago natin itanim. Meron pong fungicide po yan, ayan, score. Titimplahin namin sa batya at itutubog namin yan, ilulubog namin yung pula bago natin itanim para hindi na tayo magdilig ng fungicide. 2, 4, 6, 8 bah, nayari nila, kahusay ha, kaya nga eh, tayo lang hindi nakayari eh. Ayan na yung pagitan namin, nasa 50 cm or 60 cm. Saan ka papunta dito? Opo.
Swerte mo pare, may katagal ka pa. Pinagtira natin eh. Oo. Hindi nyo mayayari kung di kami darating. Patapos na yan eh. Kami magtatapos. ang problema, hindi kami nakayari ninyo. Ayan. Ano pa? Walang tudling pa pala. Namin din ko, ano? Ayos yun. Konti na lang. Mga tarantayin, gusto niya akong magkaya eh. Ayos na. Shoutout po kay Obet tayo. Yeah, Sa kay Ferdinand Tanya. Shout out. Sila araw-araw. Hanggang ikaw pa rin yung nagtatapos sa Siyempre, kami nagtapos. Siya pang nakapagpatapos. Kaya hindi kami natapos, hindi kami natapos. Dili. Ano? Tulo ba? Oh, ano mo? Ikaw talaga nagtapos. Attraction pare. Doon kay. Tagay no, maraka na eh. Ilan yung natirang ano? Bali po tatlo. Tatlong kalahati siguro yan. Tatlong kalahati natin. Bali 12 lang pumasok dito no? 13. 16 nga pala yan, o kasi. Okay. Yan o, madaling mag ano yung lupa pagka walang plastic. Nako-compress siya. Kaya kailangan talaga niyang bungkalin pag medyo malalaki na. Yan naman ang gusto ng ano ng talong eh. Binubungkal eh, yung ampalaya kasi hindi pwede. Maliliit ang ugat nun. Yan kasi puno yan.